sama-sama tayong magiging karakli. Sa pagsasabay-sabay ng Payday Friday, kabi-kabilang party at Christmas rush ngayong gabi, pahirapan ang pag-uwi ng mga commuter at motorista. Ang latest sa lagay ng kalsada, alamin sa pagsaksi live ni Jamie Santos. Jamie? Pia, hindi Christmas pailaw ang nakikita mo sa aking likuran, kundi ilaw ng mga sasakyan na hanggang sa mga oras na ito, pasado alas 10 ng gabi, nakakaranas ng bigat ng daloy ng trapiko ngayong Payday Friday. Bumper-to-bumper traffic wala ng 2 linggo bago magpasko. Marami kasi ang naghahabol sa pamimili ng mga pangregalo. Kaliwat kanan din ang Christmas parties. Kaya naman, sa EDSA kaninang rush hour, halos full stop ang sasakyan sa Quezon Avenue flyover. Bumabagal pa lalo ang takbo ng mga sasakyan sa tapat ng mall sa kahabaan ng EDSA. Sa EDSA Muñoz, ilang commuter ang nakita naming nag-uunahang masakay ng jeep. Si Sally, tinanggihan pa ng taxi. Mga 30 minutes na po. Hindi daw sila pumapasok doon. Sa bagong baryo po. Diyan lang, bago magmonumento. Ayaw nila. Pangalawa na yun, no? Nakilala ni Sally si Vanessa na may kasama pang bata at ilang beses na rin natanggihan ng taxi. Nagkasundo ang dalawa na mag-share na lang ng taxi dahil parehas naman silang patungong bagong baryo Caloocan. Pero dahil isang oras na wala pa ring masakyan, nagpasya sila na mag-bus carousel na lang. Sa Commonwealth Avenue patungo Litex, bumper to bumper pa rin ang mga sasakyan hanggang mag-aalas 9 ng gabi. Halos magkasabay na. Oo. Tinanggihan din po kayo? Oo. Magsasabay na nga sana kami kasi same place lang. Pero wala pa rin po Ayaw eh. Ayon sa MMDA, nasa 470,000 na ang mga sasakyang bumabagtas sa EDSA mula November hanggang December, kumpara sa 350,000 hanggang 370,000 noong October. Para makabawas sa traffic, patuloy ang mga operasyon kontra illegal parking. Sa EDSA pakanan ng Congressional Avenue, 2 jeepney ang hinuli ng MMDA Strike Force dahil sa illegal na pagparada habang nag-aabang ng pasahero. Tinikitan din ang mga nagpaparada sa pagawaan ng motorsiklo sa Congressional Avenue. Ang SUV na ito sa tapat ng eskwelahan ng BJMP, tinow na dahil nakaparada na sa sidewalk at iniwan pa ng driver. Sa kabuuan, aabot sa 16 na 4-wheel vehicle at 3 motorsiklo ang tinow habang 78 mga sasakyan ang tinikita ng MMDA. Malaki po ang ang nagiging kumbaga result of mga illegal parking obstruction, especially this coming Christmas season or mga rush or peak hours natin. Pia, sa mga oras na ito, kung makikita mo sa aking likuran, ay mabigat pa rin yung daloy ng trapiko. Nagkakaroon kasi nga ng embudo dito sa EDSA North, yung mga sasakyan ng galing ng Mindanao Avenue at lalabas dito sa kahabaan ng EDSA. At itong traffic nito na makikita mo sa aking likuran ay bahagyang luluwag pagdating sa May Muñoz at muli ulit bibigat ang daloy ng trapiko hanggang dire-diretso na yan sa monumento. At live mula rito sa Quezon City para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, ang inyong saksi. Nakaamba ang taas presyo sa gasolina at diesel sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau. Batay sa 4 na araw na trading, hanggang 45 centavos ang pwedeng taas presyo sa kada litro ng gasolina. Hanggang 40 centavos naman sa diesel at sa kerosene, posible ang hanggang 30 centavos na rollback. Ang Department of Agriculture naman nag-ikot sa mga palengke para silipin ang presyo ng pangunahing bilihin. Saksi, si Bernadette Reyes. Wala ng 2 linggo bago ang Pasko, kanya-kanyang diskarte ng mga mamimili para mapagkasya ang budget ngayong Pasko at bagong taon. Matagal pa yung Pasko, inunti-unti ko nang binibili para pagdating ng Noche Buena, hindi na mabigat. Bawa, sa spaghetti, mga kalahating kilo lang. Pag may mga bigay-bigay na dilata, nila niluluto ko. Pag meron, pero pag wala, wala. Ang mga opisyal ng Department of Agriculture nag-ikot sa pamilihan. Ayon sa DA, bagamat stable ang presyo ng mga pangunahing bilihin, kapansin-pansing may ilang nagtaas. Gaya sa Pasay Public Market kung saan 390 pesos ang kilo ng liempo habang 320 pesos naman ang kasim. Mas mahal ang bentahan dahil sa African swine fever. Sabi nila sa farm daw nag-uumpisa ang pagtaas.
Nagrereklamo din kasi kami. Siyempre, ang mamimili gusto mura. Sa ngayon kasi Pasko I think hindi natin mapigilan tumaas ng presyo. Pero yung kanina nakita ko yung bangus at tilapia, actually tama yung presyo eh. Yung live na tilapia 140, yung bangus 170. Tama yun eh. Unfortunately wala ako nakitang imported na isda dito ngayon kanina. So mukhang baka short tayo sa galunggong. Nasa 200 pesos naman ang presyo ng buong manok, habang 220 pesos ang kilo ng choice cuts. Nasa 175 na pupuhunan namin. Ang laki po ng tinaas. Walang paggalaw sa presyo ng itlog sa Pasay Public Market, pero tumaas ito sa ibang pamilihan. Nung bagsak ang presyo 6 months ago, at nalulugi yung mga nag-iitlogan, kinatay nila yung mga layer nila eh. Para benta, para magkapera. Ngayon naman na tumataas ang demand dahil sa Kapaskuhan. Yung layer naman, ngayon pa lang sila nag-import ulit ng mga hatching eggs, no? Para mag-lay. So baka by February, bababa ulit yan. Ayon sa Department of Agriculture, hindi raw maiiwasan ang pagtaas ng presyo ng mga agricultural products tuwing magpapasko dahil sa lumalakas na demand. Pero may pakiusap ang kalihim ng kagawaran sa mga market vendors. I think yung presyo ngayon, ito na yun eh. Hindi na dapat tumaas kasi halos peak na to eh. Tingin ko, no? Kung meron man tataas, baka 5% na lang dapat. Pero tingin ko, ito na yun. Medyo mataas na to eh. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Hinabol po ng isang babae ang nang-snatch ng kanyang cellphone sa tindahan sa Sampaloc, Maynila. Ang suspect nasa sakay ng motorsiklo, nabangga ng isa pang motorsiklo habang tumatakas. Saksi, si Oscar Oida. Tanghaling tapat at isang ordinaryong araw lang sana ito para kay Jenny Lynn na nag-aasikaso ng kanyang tindahan sa Sampaloc, Maynila. Pero habang abala sa pagkuha ng mga pinamili ng rider, agad nalang dinakma ng rider ang kanyang bagong cellphone. Hoy! Hoy, kuya! Ang nangahablot, dali-daling sumakay ng motor para makatakas. Pero di nagpatalo si Jenny Lynn. Hinabol niya ang salarin. Dahil sa pagmamadali, sumalpok sa isang motor ang suspect. Dito na siya nalaglag, pati ang tinangay na cellphone. Kaya nabawi ito ni Jenny Lynn. Nung patayo siya, kasi palapit na yung ibang mga tao, dumuko siya sa bag niya. Sabi niya, babariling ko kayo. Tumakbo na ako papunta rito. Takbuhan kami. Tagumpay man si Jenny Lynn na mahabol ang salarin, delikado pa rin yan ayon sa kapitan ng barangay. Sumigaw na lang sila baka para maalarma ba. Na kung sakasakali may ibang tao na pwedeng matulungan siya. Pero yung hahabol ka, mahirap nga, baka mamay. Tama yung sabi niyo, boss. Diba, kung may baril. Kaya palang ubod ng tulin si Jenny Lynn, panay palang hakot niya ng medalya sa mga marathon. Pag takbuhan, huwag niya sasakay ng motor, magpapaguran lang kami dalawa. Naiblatter na sa barangay, maging sa mga pulis, ang pangyayari at pinaghahanap pa rin ang salarin. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Na-detect sa pampang ng Zambales ang isang barko umano ng China Coast Guard. Batay po yan sa monitoring ng ilang residente gamit ang Automatic Identification Systems o AIS tracker. Ang reaksyon dito ng PCG sa pagsaksi ni Joseph Moro. Hindi na lamang sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas kundi sa pampang mismo ng Zambales na mataan sa Automatic Identification System o AIS tracker ng mga residente sa San Felipe, Zambales ang isa umanong barko ng China Coast Guard na may body number na 21543 nitong December 10. Batay sa tracker, may 4 pang barko sa lugar. Nasa lugar ng mga panahong yun ang BRP Teresa Magbanwa na nakita rin ang signal mula sa umano'y CCG 21543. Pero pagdating nila sa lugar, 3 barkong may Philippine flag ang kanilang nadatnan. Ininspeksyon ng PCG ang isa sa mga barko na andakang at wala silang nakitang irregularidad. These are Chinese-operated dredgers, according to the report of the commanding officer, Teresa Magbanwa. Some of the crew are Filipino, some of them are also Chinese national. There's a possibility that these dredgers that are being used in Manila Bay were also being contacted by the Chinese Coast Guard to do AIS spoofing for them. Probably to create panic sa publiko, also to deceive the authorities.
Katunayan, sa tracking na ibinahagi ng PCG, halos buong mundo na ang naiikot ng umano'y CCG 21543 sa loob lamang ng maikling panahon. Paglabag daw ito sa International Convention for the Safety of Life at Sea. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayagan Chinese Embassy kaugnay nito. Sa United Nations General Assembly, muling iginiit ng Pilipinas na bahagi ang Baho de Masinloc ng teritoryo ng Pilipinas sa kabila ng pag-aangkin ng China. Kaya Pilipinas lamang daw ang may karapatang magtakda roon ng baselines. At paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, ang pagtatakda roon ng baselines ng China kamakailan. Ayon sa Philippine Navy, 58 iba't ibang barko ng China ang na-monitor nila sa West Philippine Sea nitong Nobyembre. All our actions should be non-escalatory. All our actions should support the 2016 Arbitral Tribunal ruling. Sa gitna nito, pangako ni Pangulong Marcos isulong ang AFP modernization. To all the members of the AFP, be assured that this administration remains committed to transforming our AFP into a world-class force that is a source of national pride and national security. Ngayong taon, dumating ang BrahMos supersonic cruise missiles ng Philippine Marines galing India. At ngayong linggo, 5 bagong Black Hawk helicopter ang natanggap ng Philippine Air Force. Ang Philippine Navy, 2 pang warship at 6 na offshore patrol vessel ang gustong bilhin. Tuloy-tuloy naman niya, no? We have the Re-Horizon 3, almost $35 billion. Hindi ito one-shot deal. This is a continuing effort na may mga midway checks tayo rito to see where we are. At kung kinakailangan pa na i-improve pa ito, more will be added. And I would say that we are on track to hit our targets. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Hindi raw nagpautang kaya pinagbabaril ang isang mag-anak sa Cebu. At sa Maguindanao del Sur naman, 3 rin ang patay kabilang ang sanggol matapos tambangan. Saksi, si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Sa masukal na lugar, sa Rahabuayan, Maguindanao del Sur, nadatna ng mga residente ang sasakyang ito. Dead on the spot ang lalaking driver habang ang 3 pang sakay isinugod sa ospital. Kalaunan nasawi ang isang babae at kanyang 3 buwang gulang na sanggol. Pero di lang pala ito simpleng aksidente. Tinambangan pala ang sasakyan. Itong mga biktima po natin sa travel, no, on the way sa isang barangay pa rin po ng Rahabuayan. Nung upon arrival doon sa area of incident, sila po ay tinambangan ng sila po ay binubuntutan na pala, no, nung isa pang minivan walang plate number. Patuloy pang ginagamot ang isa pang babaeng biktima. Iniimbestigahan ang motibo sa krimen. Sa ngayon, sir, wala pa po tayong process figure but ongoing po yung deeper investigation natin tungkol sa insidente ito. Sa Camotes Island sa Cebu, 3 miyembro ng isang pamilya ang patay matapos pagbabarilin sa kanilang bahay. Kabilang sa mga nasawi ang padre de pamilya, kanyang asawa at 14 anyos na anak. Ayon sa isa pa nilang anak na nakaligtas sa krimen, dumating sa bahay ang sospek na kakilala raw ng pamilya. Nangutang umano ito pero di pinagbigyan. Nagalit ang sospek at pinagbabaril ang mga biktima. Patuloy ang pagtugis sa sospek. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Sereno ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.